Magandang umaga muli mga kapatid. Kung tayo pinamako na sa ating mensahe po sa umaga po ito, ang ating pinag-aaralan, actually ito ay serie ng sermon, ay tungkol po sa bunga ng Espiritu. Nakita natin noong nakaraang linggo na ito ay singular, Hindi sinabing mga bunga ng Espiritu, kundi bunga ng Espiritu, and the fruit of the Spirit. Marami pong mga iba-ibang klaseng kaisipan kung bakit daw singular, hindi plural. Pero kung ating titignan ng isang natural na bunga, ang natural na bunga, isang bunga lang yun. Pero iba-ibang bahagi yung bunga na yun, di ba? Ito ay bunga ng pagkain na ginagawa ng isang halaman, at ito ay kanyang para bagang nilalagay at nagiging isang bunga kanya. So itong bunga ng Espiritu, ito yung mga bagay na dulot ng ating pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. So marahil itong salitang bunga ng Espiritu, ito yung isang dapat na maging tayo pag tayo sumusunod sa bunga ng Espiritu. Kung ano po yung halaman, ganoon din yung bunga. In other words, kung ano tinatanggap nating aral at pinaniniwalaan, ganoon din tayo. Ang ating Panginoon, siya po ay nagsasabi, mag-ingat kayo kanya sa mga bulaang propeta. Sinabi ng Panginoon na sa verse 17 ng Matthew chapter 7, ganyan din naman ang bawat mabuting puno ay mabuting bunga, definitely. Kaya kami ginausap po yung grafting. Pag may isang puno na may masarap na bunga, inilalagay natin yan sa kampang kumukuha tayo ng sanga, tapos pinaugat natin para magkaroon tayo ng halaman na may magandang bunga kanya. Kung ano yung puno, yun ang bunga. In other words, kung ano ang ating pinaniniwalaan, yan din tayo kanya. So yun ang magiging bunga sa atin. Ang unang bunga ng Espiritu ay ang pagmamahal. Yung dalawang aspekto po yung pagmamahal. Siyempre, pagmamahal natin sa Diyos, pagsunod sa Kanya mga kautusan, at ang pagmamahal natin sa ating kapwa, lalo sa ating mga kapatid. Yun ang ating pinag-aralan ng nakarang linggo. So ngayon, joy. Pagka nababasa ko itong joy, naalala ko lang ipisa na yung pangalan na joy. Ganyan. Itong joy, hindi natin may paliwanag po yan, na para bagang kung sasabihin natin, ang joy kay masaya. Ito po yun. Pero may pagkakaiba sa pagiging happy at sa pagiging joyful. Magkaiba yun. Hindi sila pareho. Ang happy, pansamantala lang yun. Dati may kaugnayan sa isang bagay na nangyari sa atin. Sa isang panahon. Pero ang joy, ito isang mahabang kagalakan. Walang kaugnayan sa mga bagay na nangyayari sa atin. Dito sa John, chapter 16. Verse 19 hanggang verse 22. Now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, "Are you inquiring among yourselves about what I said? A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me. Most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. And you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish." Yan po, alam ko yun dahil sinasabi ng nanay ko yun. Nanay namin. Pag sabi niya, pag nagle-labor na kanya, napakasakit noon. Pero pag nakita mo rin anak mo kanya, nakalimutan mo na lahat yung sakit kanya. For joy that a human being has been born into the world. Therefore, you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. So sabi ng Panginoon, sila magkakaroon ng kagalakan pagdating niya muli, ganyan. Sa salukuyang panahon, kayo ay may kalungkutan dahil ang Panginoon malis. Pero pagdating ko kanya, lahat ay kalungkutan ay mawawala at kayo magkakaroon ng kagalakan sa pagdating ng Panginoon. So, ang joy, lumampas tayo. Ito po isang kagalakan na nanggagaling sa katotohanan
na tayo sumampalataya sa Diyos. Yun po makita nating ibig sabihin ng kagalakan. Masaya tayo. Ito mo sabi ng isang tao na ang biblical joy, ito'y galing sa Panginoon. Ito'y galing sa Panginoon, ito'y galing sa atin. Ito ay isang perpetual gladness of the heart. Ito hindi nawawala. Hanggang sa pagdating natin sa langit. Ito yung kagalakan na galing sa katotohanan at sa ating nararanasan at sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Ganyan. Yun ang joy. In other words, kahit ano mangyari sa atin, dahil tayo nagtitiwala sa Panginoon na darating ang panahon na tayo dadali niya sa langit at magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan sa langit. Ganyan. Kahit anong nangyayari sa atin, nandun pa rin kagalakan na yun. Alam, pagkakaiba sa isang nag-aaral. Kung ika'y nakatapos sa iyong pag-aaral, hindi ka lang masaya. Ika'y nagagalak. At hindi mawawala yun. Yung kagalakan na ika'y nagtagumpay sa iyong pagsusumikap, hindi mawawala yun. Kaya matagal ka nang tapos sa pag-aaral, kaya pag nakita yung diploma mo, doon pa rin kagalakan na yun. Hindi mawawala yun. Dahil yun ay galing sa'yo. Hindi galing sa labas yun. Ito'y galing sa'yo. So, ang ating kagalakan sa ibang, ito po yung ating response, ang ating reaction ng ating kaluluwa sa kaalaman ng ating Panginoon. Dahil tayo nagtitiwala at ang Panginoon ay nagligtas sa atin nung siya namatay at sa kanyang buhay, lalo na tayo naghihintay ng isang dakilang gantimpala sa ating Panginoon. Yun ang kagalakan. Sabihin, tayo pwede magala sa gitna ng kalungkutan. Pwede magiging masaya sa gitna ng kalungkutan. Ang mga Kristiyano may kagalakan sa gitna ng pag-uusig. Pwede maging masaya sa gitna ng pag-uusig. Magkaiba yung dalawa. Ang kasiyahan galing sa labas yun na nangyayari sa iyo. Ang kagalakan ay galing sa iyo. Dito'y nasa loob ng iyong pagkatao dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi ng isang tao ito, defines joy as that inward peace and sufficiency that is not affected by outward circumstances. Dahil ang mangyari sa'yo, hindi mawawala yung kanya. Ang ating kasiyahan, kagalakan, hindi nanggagaling sa ating pag-aari. Hindi mabibili ng pag-aari yung kagalakan ng isang Kristiyano. Kundi kagalakan na yun ay sa ating pananampalataya na meron tayo sa Diyos. At ang ating lubusang pagtitiwala na tayo gagantipalain ng Diyos pagdating ng ating Panginoon. Yan ang Diyos. Yan ang dahilan bakit ang mga Kristiyano sa kalat ng Apokalipsis ay namatay dahil sa kailang pananampalataya. Sila ay malungkot dahil namatay pero sila ay may kagalakan. Sinukat ang kailang pananampalataya at ang pananampalataya ay sukat na sukat kanya. So yan ang joy na sinasabi ng banal na kasulatan na bunga ng Espiritu Santo. Halimbawa, si Apostle Paul. Si Apostle Paul, ang isulat niya, yung aklat niya sa mga taga-Pilipo, siya'y nakakulong. Mula siya sa labas, siya'y nakakulong. Siya'y nakakulong dahil wala naman siyang kasalanan. Kaya siya'y nakulong. Pero yung sulat na yun, ay pulong-pulo ng kagalakan. In other words, si Apostle Paul, siya nagagalak para sa kanyang mga kapatid sa Pilipos. Pero nasa gitna siya ng pagkakulong. Yung may maliit na aklat na yun, ilang kapitulo lang po yun, mababasa natin ang salitang joy, rejoice 16 times sa loob lamang ng isang sulat na may 104 verses. Hindi mo maaasahan ng isang tao nakakulong. Nasusulat siya ng sulat ng punong-puno ng kagalangan. So hindi nawawala ang kagalangan ni Pablo kahit siya nakakulong. Dahil inaipungan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun ang kagalakan. So siya'y nagagala sa gitna ng siya'y nakakulong. Sa Romans 5:1, pag sumikapan natin intindihin. Kung sa isang ordinaryong tao na hindi Kristiyano, hindi mo maintindihan. Sabi niya, therefore, having been justified by faith, hindi lang justified, hindi naman talaga tayo ganap dahil sa ating sariling paraan. Tayo na inaring ganap ng Diyos sa gitna ng ating mga kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. So tayo sa muno. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through whom also we have access by faith
into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Yun ang ating source ng rejoice, di ba? Dahil meron tayong pag-asa ng kaluluwa ng Diyos. Hindi lang tayo doon nagagalak, kanya. Mo yun, understandable yun. Kung meron tayong pag-asa, magagalak tayo, siyempre. Pero sa verse 3, and not only that, but we also glory in tribulation. Sa ibang salin, we also rejoice in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope doesn't disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit was given to us. In other words, hindi tayo dapat ma-disappoint sa ating pag-asa dahil pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating kanya. Kapamagitan ng mga bagay na sunod ng Espiritu Santo para sa atin. Pero pasilin natin, may glory or we rejoice kanya. In tribulation, bakit tayo nagagalak? Bakit nagagalak ng mga Kristiyano sa gitna ng kapigapihan? Ito po hindi lang spiritual, kahit sa physical na paraan. Maintindihan natin yan. Tayo po'y nagagalak sa gitna ng kapigapihan gawa ng ating pananampalataya dahil ito nagbibigay sa atin ng pagtitiis. Kayo natututong magtiis kanya. At ang pagtitiis ay ang pagpapatibay ng ating pananampalataya. At ang pagpapatibay ng ating pananampalataya ng pag-asa kanya. Kung tayo tumitibay sa ating pananampalataya, lalo malapit tayo sa pag-asa niya kanya. Kaya sabi ni Pablo, tayo nagagalak sa pag-uusik kanya. Pag dumadaan tayo ng pagsubok kanya, tayo nagagalak. Dahil nasusubukan kanya, kung anong pananampalataya, mayroon tayo sa gitna ng mga pagsubok kanya. So, yung sabi nila Pastor Paul. So, hindi dapat maging malungkot ang isang Kristiyano kung dumadaan tayo ng pagsubok. Pasamantala lang yun eh. Ang permanent at eternal, yung bunga ng ating pananampalataya na pinanggagalingan ng ating kagalakan sa Panginoon. Ito binasa natin kanina. At ang pinakasakdulan ng ating kagalakan, pag dumating na yung Panginoon, yung ating mga pagsubok, yung ating magkalungkutan, ganyan, yung paghusik sa atin ng siyang libutan, dahil tayo wala lahat yung ganyan. At tayo magkakawala hanggang kagalakan sa langit. Dahil kasama natin ang Diyos magpakilanman ganyan. Ito ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya sabi ko nga, pag isang tao ay nag-aaral ng mabuti, maraming sakripisyo. Pag ikaw'y nag-aaral ng mabuti, maraming sakripisyo. Ang nag-aaral ng mabuti, walang gimmick. Pag nag-aaral ka ng mabuti, wala kang gimmick. Nakano ka lang sa iyong pag-aaral. Ikaw'y nagsusumikap, ikaw'y nagsusunod ng kila, etc. Pag natapos ka ng pangananda mo, ikaw'y nagagalak. Sabihin, galing sa iyong pagtitiwala sa iyong sarili na nagawa mo yung bagay na gusto mong gawin. Hindi mo mawala yan. Kahit pagdating ng pagtanda mo, andun pa rin kagalakan na yan. Yung pride na nagawa mo ka. So, kung hindi sa ating pananampalataya, yung ating kagalakan na tayo naging tapat sa Panginoon sa gitna ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Yun ang kagalakan na hindi matatanggal sa isang Kristiyano. Yan naman kagalakan na mga nagdulot sa mga Kristiyano, mamatay sila kaysa mag-compromise sa mali. Na kahit mamatay sila dahil sa aming pananampalataya sa Panginoon. Yun ang joy. Yun ang nararamdaman nila habang ginagawa nila yung bagay na yun sa kailang mga sarili. At kapayapaan. Ang salitang kapayapaan, minsan nalilimitahan doon sa kawalan ng kaguluhan. Pakikipagkasundo ng dalang bansa at nawala ng kagulo, peace ka natin. Yun ang ating naunawaan sa salitang kapayapaan. Yun ay kapayapaan na naintindihan ng lahat. Pero may isang kapayapaan na Kristiyano lang nakakaintindi na hindi naintindihan ng sanglibutan. Ang salitang peace, ito po ay sa salitang Gregong peace, ay na-influensya ng salitang Hebreo na shalom. Ganyan. Lagi sinasabi ng mga Jud, shalom, ganyan. Ibig sabihin, serenity and calmness, ganyan. Wholeness. Kalusugan. Yan ang shalom sa kanila eh. Siya, walang kakulangan, ganyan. Ito yung contentment na nararamdaman nila. Yun ang peace. Ito yung na-influence ng shalom.
Sabi ng isang kapatid, ang kapayapaan ng isang Kristiyano kanya, siyempre ito yung may kaugnayan sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ito yung nasa gitna ka ng unos kanya, pero ikay calm and serene kanya. Kaya bakit magkaya ganun ang Kristiyano? Bakit meron siya ganung klaseng kapayapaan na wala sa sanglibutan? Ang salitang kapayapaan sa pananaksulatan ay may tatlong kahulugan. Ang ating kapayapaan sa Diyos, ang ating kapayapaan sa ating kapatao, at ang kapayapaan natin sa ating sarili. Ang isang bagay na hinahanap ng sanglibutan ay peace of mind. Tandaan mo, kausapin niyo yung mga tao sa panahon na ito. Ang hinahanap nila, I have no peace of mind. Ba't gano'n? Pero sa mga Kristiyano, nasa atin yung kapayapaan na yun. Bakit? Unang-una, ang ating kapayapaan sa Diyos. Ang ating kapayapaan sa Diyos, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos dahil sa ating Panginoon. Inihain niya kanyang sarili na matay para sa ating mga kasalanan. At yun nagdulot sa atin ng kapayapaan. Once upon a time, tayo mga Gentiles, wala tayong relasyon sa Diyos. Hindi tayo kabilang sa tipan at mga pangako. Sabi ng Apostle Paul. Pero dahil sa ating Panginoon, nagkaroon tayong kapayapaan. Verse 14. Sapagkat sa ating kapayapaan, kanya, na kanyang pinag-isang dalawa at sa pamagitan ng kanyang laman, ay giniba ang pader ng alitang umahati. Nagkaroon tayong kapayapaan sa Diyos. Na wala na yung pagkakaiba ng mga tao at nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ang kapayapaan natin sa Diyos ay dahil sa ang ating mga pagkakasala ay pinatawad sa pamagitan ng ating Panginoon. Para tayo nagsakala tayo tinubos ng may-ari ang ating utang. So tayo po ay natubos ang ating pagkakasala sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya ang Ebanghelyo ay tinatawag na the Gospel of Peace. Hindi sinasabi na ang Ebanghelyo mag-aalis ng kagulo sa sanglibutan. Hindi na sinasabi, no? Kundi nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Dito po sa Romans chapter 10 verse 15, nung sinasabi ang mga apostol na silang unang nagpakilala ng Ebanghelyo, sila'y tinawag na sila'y nangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Paano kanyang kailang mga kanya? Babasahin natin. Kung paano sila mangangaral kung di sila sinugo. Gaya na susulat, anong ganda ng mga paa ang nagdadala ng mabuting balita, ng mabuting bagay sa English, Gospel of Peace. Sapagkat ito'y nagdulot ng kapayapaan sa Diyos. So kung meron tayong kapayapaan sa Diyos, meron tayong serenity and calmness. Bakit? Alam natin ang Diyos, hindi natin kaaway. Hindi tayo kaaway ng Diyos. Kasi kasama natin ng Diyos at siya'y may biyaya sa atin. Kasama natin siya, hindi natin siya kaaway. Ang walang kapayapaan ay katotohanan na kaaway mong Diyos. Dahil pagkamatay mo, ano mangyayari sa'yo? So yun ang kapayapaan, hindi natin siya kaaway. Meron tayong kapayapaan sa ating mga sarili dahil alam natin, pinatawag tayo ng Diyos. At tayo mga anak ng Diyos at siyang ating Ama. Yung kapayapaan ay wala sa kalibutan yun. Dahil hindi sila mga anak ng Diyos. At hindi nila kasama ang Diyos kahit ganun pang inisip nila. Tayo, totoo sa inisip natin at talagang katotohanan na tayo mga anak ng Diyos. Meron tayong kapayapaan sa ating kapatao. Ito sinasabi sa Biblia, talagang sa pinag-aralan natin kanina. Kung meron tayong respeto sa Diyos, meron tayong respeto sa ating kapatao. Kaya inutosan tayo na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao ay sa ating makakaya. Dito po sa Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all people, kanya. Yan ang isang Kristiyano, hindi tayo naghahanap kaguluhan. You pursue peace. Sabi sa Romans 12:18, sa abot ng ating makakaya, tayo mabuhay na may kapayapaan sa mga tao, kanya. Sabi ng Apostle Paul. So, ang isang Kristiyano, siya mamumuhay na may harmony sa kanyang kapatao. Hindi siya pinaggagalingan ng friction at kaguluhan ganyan. Hindi tayo gano'n. Maraming tao, pag sino gumawa, ay, gano'n talaga yung tao na yun.
Magulo talaga yan. Hindi ganun ang Kristiyano. Sabi nga po sa Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers. Tayo pinanggagaling ng kapayapaan, hindi tayo pinanggagaling ng kaguluhan. At ang pinakatlong kapayapaan ay kapayapaan natin sa sarili. Kristiyano tayo, tunay tayong tapat sa Diyos, we have inner peace. Yun ang kinukuha ng mga Hindu sa pamagitan ng meditation kanya. Ironically, di matotoo yun. Yung mga nagpurso ng meditation, mga tao na misa materialistic at makasalanan. Alam ko dahil ako po ay umaanga sa isang grupo, tinatawag na Beatles. Sila ay nagpurso ng meditation. Anong ugali nila? Katulad pa rin na sila sa limutan. Hindi nila nakuha yung inner peace na hinahanap nila. Dahil hindi mo talaga matatagpas sa ganung paraan. Ang inner peace ng isang Kristiyano, bakit meron tayong inner peace? Dahil meron tayong kapayapaan sa Diyos. At di tayo wala man tayong problema kung ano mangyari bukas. Kung wala tayo sa Diyos, may problema tayo kung ano mangyari bukas. Nadambaro ko namatay ka. Pero meron tayo kapayapaan sa Diyos, namatay ka bukas. Alam natin na tayo nasa magandang kalagayan. Dahil meron tayong kapayapaan sa Diyos. Dito sa Philippians 4, chapter 4, 6-7, be careful for nothing. Hindi ibig sabihin na yung wala kang pakialam, hindi naman. Hindi ka nag-aalinlangan, ibig sabihin. Hindi ka anxious sa mga bagay. Okay? But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made unto God, and the peace of God, nung wala siya sa kalibutan, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ganyan. Ito yung matinding kapayapaan na alam mo kasama mo ang Diyos. Na alam mo pag namatay ka, hindi ka parurusahan ng Diyos. Dahil pag namatay ka, puputak sa langit. Yun ang kapayapaan. That's the inner peace. Hindi mabibigay ng anumang bagay sa kalibutan, yung kapayapaan na yun. Kung yung mga tao sa sanglibutan, hinahanap nila sa kayaman, di mo makikita yan. Makikita lang natin yan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sa patuloy na mag-develop ng ating relation sa Diyos, sa ating kaalaman, sa Kanyang kalooban. So yun ang kapayapaan. Long suffering. Maganda salita kaysa sa patience. Ang ibig sabihin sa long suffering long. You are willing to suffer long. Willing ka magtiis. Ito po ay galing sa tanong Grego na makros means long. Thumos, passion and anger kanya. Ito ay sabihin, may tinatawag short-tempered. Ang nagagalit kanya. Ito ay kabaliktaran, long-tempered. Hindi natin ginagamit yun eh. Yun ang long suffering. Sabihin, mahaba ang pacing kanya. Ng tao meron ganito, long suffering. Patience, steadfastness, endurance, forbearance. Yung mga tumatakbo ng matagal, yung long distance run, iba yan sa yung sprint, magkaiba yan. Long distance, kailangan mo ng endurance. Kaya mapapansin natin, puro payat yan, hindi sila mataba, malaking katawan, puro payat yan. Kaya palagi nananalo sa long distance run, may mga taga-Africa hindi kumakain. Puro sila payat eh. Magkaan sila. So kahit tumakbo sila ng mahabang natakbo, kain nila, makaan sila eh. Natatalo yung mga Amerikano, walang nananalo dyan. Puro mga Afrikano nananalo dyan. So endurance, steadfastness, hindi ka nagagalaw. Patience, forbearance. Sabihin, yung Kristiyano, siya mapagtiis. Yun ang sinasabi sa atin. Siya mapagtiis. Kahit ang mga bagay na nasa kanyang harapan, siya mapagtiis. Ito yung quality of spirit ng ating pagkatao. Na kaya natin tiisin ang sitwasyon at mga tao na hindi nagagalit. Not losing your temper. Ito po isang challenge sa atin. Diba, tao lang tayo. Minsan, nawala naman ng pasensya. Minsan, nagalit ka. Hindi nararapat. So, yun yung quality na natitiis mo yung tao kahit ayaw mo siya. May mga tao na pag nakita yung tao, ayaw niya, nagagalit sila eh.
Pero pag Kristiyano tayo, nakita mo yung taong galit ka, hindi ka nagagalit. Natitiis mo sa harapan mo na wala kang gagawin. Yan ang long suffering. Hindi kumukulong dugo pag nakita ko yan nga mo, walang long suffering yun. Itali mo sa sinasabi sa atin ng bunga ng Espiritu Santo kanya. Ito yung patient endurance bago ka magalit kanya. Kung magalit ka man. May mga taong gano'n. May nakita lang ako sa kapatid na galit na galit. Dahil talagang grabe yung sitwasyon na galit siya. Galit na galit talaga. Pero hindi mo siya makikita sa kanyang salita. Galit na galit siya pero kalmate pa rin siya nagsalita. Pero makita magalit siya. Dahil yung kanyang pagsasalita, very empathic. Pero hindi siya sumisigaw. So nakita ko sa tao yun, yung long suffering siya nasabi. Sa mga taong nakasakit sa atin, ang natural tendency ng tao, pag sinakta ka ng tao, gusto mo gumante. Sakta mo yung tao yan. Yan ang ating natural tendency. Natural tendency yun. Self-preservation yun. Pero sabi ng kutulang yung nakawit na higher ground, ang Kristiyano, nalalampasan niya yun. Kahit na nasaktan tayo ng tao, magtitiis mo yun. Wala ka pag nanasang magiganti nga niya. Kasi mga tao, magiganti sila eh. Kahit sinaktan naman kanya, kailangan gumanti. Hindi ganun ng Kristiyano. Hindi tayo gumaganti. Dahil natin may gaganti para sa atin, so huwag kang gumanti. Mayaman Diyos yung gumanti sa kanila kahit. Yan ang sinasabing long suffering. Kaya ito po ang synonym niya na yung patient. Patient. Kaya yung mga tao sa ospital, tinatawag silang patient. Literally. Anong ginagawa mo sa pasyente? Sinasaktan mo yun eh. Plata pa na laki, gagawin mo sa kanya para gumaling siya. Pagka yung mga tao, ayaw nila mga ospital eh. Kasi sinasaktan sila eh. Pero kailangan magtiis ka para gumaling ka kanya. So yung patient, marami na mga pasyente na sinisigawan nila yung mga nurse. O gagagalit sila, sinasaktan sila eh. Pero kung ikaw ituloy na pasyente, ba't ka magagalit? Ginagawa lang nila para sa'yo, di ba? Patient mo. Kahit na ano pang gawin sa'yo. Kasi pasyente ka eh. Kailangan mong gumaling. So yun ay isang bunga ng Espiritu Santo, long suffering na sinasabi. Kindness. Minsan hindi ko maintindihan ng kindness eh. Anong pagkakaiba ng mabait sa mabuti? Yun siya sinasabing pinanggalingan po ng salitang kindness. Good, gracious, kind kanya. Dito po sa Lucas chapter 5 verse 39, meron bagong sinasabing lumang grape juice at bagong grape juice kanya. Naalala po natin nung nag-serve ang ating Panginoon ng wine sa John chapter 2. Di actually alak yun. Grape juice. Nagtataka yung isa eh. Bakit kaya ganitong nangyari dito? Ang palagi ginagawa kanya, sinaserve muna yung lumang wine bago nila i-serve yung sinaserve muna nila yung mabuting wine kanya. Pag marami na nainom, siyempre, immune na yung dila, yun naman kanya hindi ganong masarap. Right? So may pagkakaibilangan ng lumang grape juice at bagong grape juice. Doon sa Luke chapter 5 verse 39, and no one having drunk old wine immediately desires new. For he says the old is better. Yun ay, yung new, hindi siya sharp. Hindi siyang, yung parang ginagawa sa yung dila. So, ibig sabihin, hindi siya sharp. Hindi siya nakakasakit sa yung dila, yung sinasabi ng bagong wine. Ito yung kabaligtaran ng mga tao na parang kumakagat sa kanilang salita at sa kanilang ginagawa kanya. Minsan meron tayong mabuting layunin, pero dahil sa ating biting na salita, hindi natin na-achieve yung ating layunin. Sasaktan, nakakalakit tayo ng tao niya. Kasi minsan may pagkakataon kailangan magsalita ng nararapat. Pero itong mga tao, ito palagi sila gano'n. Magluma sa dila, gano'n lalo mas dila nila. So ito yung kabaligtaran ng kind. Ito yung mga tao na gentle at mild sa kanilang disposition. Sa kanilang pananalita, sa kanilang paggawa, na yung mga tao lumalapit sa kanila. Pagka masyado tayong
mabagsik at siya, lumalayo yung tao sa'yo. Siyempre, bakit nabagsik ka eh? Pero ito mga Kristiyano, hindi tayo mabagsik. Sinasabi ng Biblia, hindi tayo mabagsik. We are gentle and mild yan. Kaya ang larawan na binibigay sa atin ay tupa. Hindi kambing. Tupa, ganun ang tupa. They are gentle and mild. Hindi siya lumalaban sa ilang pastor. Hindi katulad ng kambing. Hindi mo ma-disiplina yung kambing. Mahirap disiplinahin yung kambing. Yung tupa, hindi. So, yan ang kindness. Kaya lumalapit sa iyo kahit niyo. Sa ibang salin, gentleness. So, we are gentle beings. Hindi tayo mabagsik. Goodness. Ang goodness, ito yung tama ang ating kaisipan at ang buhay kanya. Yan ang goodness. Yan ang mabuting tao. Hindi siya gumagawa ng masama. Ang buhay niya ay tama kanya. Yun ang salitang goodness. Ito yung quality na palagi natin ginagawa kung anong tama and correct. Yan ang goodness. Yan ang mabuting tao kanya. So magkaiba yung mabait at mabuti. Meron silang pagkakaiba. Ang mabuti, ginagawa mo yung tama. So siguro, ang kabaitan ay nanggagaling sa kabutihan. Dahil yan ang dapat mo gawin, so yun ang gagawin mo kanya. So yung mabuti, ginagawa mo yung tama. Meron itong mild sense na pagiging mabuti, ginagawa mo yung tama. At meron isang mabaksik na sense. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Dito sa Mateo chapter 21 verse 30. So, tayo ang pagiging tama, hindi naman palaging pagiging mapayapa palagi, hindi naman. Meron din pagkakataon na kayo magsasalita. Sa Matthew 21 verse 30 para maunawaan po natin. Ang sabi niya sa kanila kanya, masusulat ang aking bahay, tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa niya itong yungib ng mga magnanakaw kanya. Nung ginawa lang pa, pinagbawali-balibag niya mga bagay-bagay doon, nagalit siya. Bakit siya nagalit? Dahil gusto niya maipakita kung anong tama kanya. So may pagkakataon ng pagiging mabuti, kailangan mong magsaway. Dahil tapagkat yun ang tama. Not necessarily kayo mabaksik, hindi. Dahil yun ang tama kanya. Yung mabaksik, palaging mabaksik yun eh. Ang isang Kristiyano, minsan, kailangan mong gawin yan dahil yun ang tama. Para doon sa tao yun. Dahil siya pwede pabayaan, dahil pag pinabayaan mo, mangyayari doon sa tao yun. Hindi tama yun. Kung tama, yung gawin mo. Siyang ating Panginoon, ginawa niyo. Nagkasala ba sa hindi? Lagi niya ginagawa, hindi naman. Maraming pagkakataong ating Panginoon, gentle siya. Mayroon pagkakataong na kailangan niya correct. So, yan ang tama. Yan ang pagkalagi natin ginagawa yung tama. Faithfulness. Sa King James Version, ito yung faith. Pero mali po yun. Ito yung faithfulness, iba sa faith. Ang faithfulness, galing sa ating pananampalataya. Ito yung unwavering loyalty in Christ. Hindi nawawala ang ating pananampalataya sa Panginoon. Palagi nandoon, hindi nawawala. Palagi kang maaasahan ng Panginoon. Ang sinonym ng faithfulness, maasahan. Maasahan ka ng Panginoon. Yun ang sinasabi, maasahan ka kanya. Sa 1 Corinthians 15 verse 15, ito yung faithfulness. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Sabihin, hindi kayo matatag. Immovable, hindi ka magagalaw. Kanya. Always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ito yung commentary ng salitang faithfulness. Sabi niya, ikay matatag. Kanya. So, kahit ano mangyari, ikay may pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka magalaw. Kahit ano mangyari, ikay may pananampalataya sa Panginoon. At dahil sa iyong pananampalataya, ikay maasahan ng Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Pasilin natin. Always. Hindi sinabing abounding in the work of the Lord. Always. I-reflect mo natin yun.
Always, ganyan. Kaya maasahan ka ng Panginoon if you are faithful. Naasahan niya kasi you're always abounding in the work of the Lord. Alam naman po natin na yung ginagawa natin may halaga sa Panginoon. Tingnan siya Apostle Paul. Si Apostle Paul, once upon a time, siya'y masamang tao. Siya'y kaaway ng Panginoon. Siya'y pumapatay ng mga Kristiyano. Pinagusing niya ang iglesia ng Diyos. Ganyan. Pero na siya'y naging Kristiyano, siya naman ang uliran ng katapatan sa Diyos. Hindi tayo nagtataka bakit hindi natin sinasabi ibang mga apostol, hindi walang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi ka taka-taka, bakit siya napakaraming sulat sa Bagong Tipan? Majority ng Bagong Tipan ay kay Apostle Paul. Dito ang quality ni Apostle Paul. I have been crucified with Christ. So sinabautismo. It is no longer I will live, but Christ who lives in me. And siyempre, natin na literal sense na ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon kanya nabubuhay sa akin, sinasabi. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So literally, ang kahulugan ng Panginoon ni Pablo ay ang ating Panginoon. Iniwan niya lahat. Iniwan niya ang kanyang kalagay bilang isang nakakataas na isang pariseo. Iniwan niya, siyempre, karangyaan ng dati niyang pamumuhay. Hindi siya nag-asawa. Iniwan niya lahat dahil sa Panginoon. So, yun ay isang uliran ng pagiging tapat sa Panginoon. Hindi sinasabi ni Pablo na masamang mag-asawa. Hindi naman kasalanan yun. Pwede pa rin tayo maging tapat kahit meron tayong asawa. Pero ibig sabihin lang natin, ito yung uliran ng pagiging tapat sa Panginoon. He sacrificed. Isinakripish niya ang buhay para sa Panginoon. Siya passion po. So ito ang ibig sabihin ng katapatan. You are faithful to the Lord. Hindi ang katapatan natin, hindi natin maipapakita yan sa araw lang ng linggo. Sa pagsaba lang isang beses lang, hindi natin maipapakita yan. Ang sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Na i-reflect mo natin sa litang ito. You always abound yourselves in the work of the Lord. Ganyan. Siguro yun ang isang reflection na sinasabing faithfulness. Sufficient. Ibuksan natin ang ating kaisipan. Real talk, sabi ng mga tao. Pagka sa ibang bagay, walang limit. Pagka sa trabaho natin, walang problema yun. We can sacrifice for our work. Diba? Ito ba sa Panginoon? Real talk lang. Hindi, parang hindi eh. Pag napagod na ako kanya. Pero pag nagtatrabaho, pagod ka rin eh. Pero magtatrabaho ka pa rin. Kumisa sa walang kwenta mga bagay, mas meron tayong panahon kaysa sa Panginoon. Hindi man tayo niligtas sa mga bagay na ginagawa natin, pero itong ginagawa natin na magaligtas sa atin. So ano mas mahalaga? Hindi bang ginagawa natin sa Panginoon? Isipin niyo, always knowing that your labor is not in vain in the Lord. Pero yung lahat ng ating ginagawa, wala talaga yun, kung tutuusin. Hindi natin dadalhin sa Panginoon. Ito lang ang dadalhin natin sa Panginoon. Yung kayamanan na ginagawa natin sa Panginoon. Kaya ano ibig sabihin ng faithfulness? Hindi ibig sabihin hindi tayo nagkakamali. Wala naman tayo gano'n. Lahat tayo nagkakamali, kaya kailangan natin ng Panginoon. Kung kailangan natin ng Panginoon, dahil nagkakasala tayo dapat iligtas. Hindi ba dapat gano'n din ang Panginoon sa atin? Inaasahan natin ng Panginoon, niligtas tayo, di ba dapat maasahan tayo ng Panginoon? The reverse should be true, di ba? So, yun po ang tinatawag na faithfulness, meekness. Ito salitang ito, walang yung pinanggalingan po ng salitang ito, walang equivalent sa mga lingwahe. Ang salitang meekness, pinapailalim natin ang ating kapangyarihan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Pagka nakikita po yung salitang meekness, maamo. Parang nakikita mo yung aso. Sabi ng isang tao sa matayim-tayim, doon sa may lapas noong unang panahon, pinuntahan namin ni Brother Tomas noon. May malaking aso.
Pero nakalaya siya, hindi man nakakulong. Siyempre, ang unang tanong ko sa taong mayari, kung nangangat ba yung aso niyo? Sabi niya, may ngipin kanya. Yun ang sagot niya sa akin. May ngipin. May pinag-iisipan niyo. Pero pag nakita mo yung uniqueness, naintindihan mo yun. Ang aso mo may ngipin. Pero pwede ka niya kagating kung gusto niya. Pero bakit hindi ka niya kakagating? Kasi amo kanya, hindi ka niya kakagating. Yung kanyang kapangyarihan, kagating kanya, gagawin niyo. Dahil nagpapailalim siya sa'yo. Pero kung hindi mo aso yung kakagating kanya. Ganyan ang ibig sabihin ng meekness. May kapangyarihan ka na binigay sa atin ng Diyos, pero ipinapailalim sa Diyos. Yan ang halimbawa niya ng ating Panginoon. Siya nakapako siya sa krus. Siya ay Diyos. Ibig sabihin. Kung isang patayin lahat ng mga tao sa harapan niya, pwede niya gawin niya. Ba't niya ginawa? Dahil hindi niya dapat gawin kanya. Kailangan kong mamatay para maligtas sa mga taong ito. So, meron siya kapangyarihan. Pwede niya ginawa. Yun ang ibig sabihin ng salitang meekness. Ito ang espiritu ng ating kaisipan na kinikilala natin kung paano ang Diyos ay nakikipagtungo sa mga tao. Paano ang dealing ng Diyos sa tao? Pag naintindihan natin yun, maintindihan natin ng Diyos kahit sa mga masamang sitwasyon, ginagamit na yun para sa atin. Sa tagal ng pagbabasa natin sa Biblia, ginagamit yung masamang tao para ayusin niya yung kanyang bayan. Ay sa halimbawa yan, ang bansang Israel. Kaya sila naging alipin sa ibang bayan na hindi naniniwala sa Diyos. Ginamit ang Diyos yun para sila makorekan yan. Pag nakikilala natin yung klase na yun, tayo magpapailaw sa Diyos. Dahil alam natin na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa atin. So, para tayong aso, ang amo natin ng Diyos. Lahat ng ating kapangyarihan, gagamitin natin para sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng salitang meek. So, tayo sumusunod sa lahat ng pinagagawa sa atin ng Diyos. Bakit? Alam natin ang Diyos ay mabuti. So, tayo susunod sa kanyang turo at sumusunod tayo sa ating nilalagay natin ng buhay na ay sa kalooban ng Diyos. Kahit tumisan, laban sa interes mo. Tulad ngayon, ang interes natin ay matulog, magpahinga. Kasi isang linggo kung nagtatrabaho ka, gusto na magpahinga. Hindi tayo nagpapahinga. Nagpapailalim tayo sa Diyos. Kahit laban sa ating interes. Dahil alam natin ang Diyos ang nakakalam ng mabuti para sa atin. Kaya tayo nagpapailalim sa kanyang kapangyarihan. Yun ang meek. Katulad ng aso. O namang ating mga inaalagaan. Sila nagpapailalim sa atin. Siyempre sila, dahil pinapakain natin. Ganoon din naman tayo sa Diyos. Dahil natin ang ginagawa ng Diyos ay para sa atin. Para sa ating kabutihan. So, tayo sumusunod sa Diyos. Yun ang meekness. Self-control. Ito ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Ang mga hayop wala sila self-control. Pag nakita ng leon, yung isang mahinang hayop, kakainin niya yun. Nasa self-control. Hindi tayo gano'n. Tayong mga tao. Ang self-control, inilalagay natin ng ating magkatawan sa ilalim ng ating kaisipan. Iba yung kaisipan sa ating katawan, magkaiba sila. Ginagamit na, kinukontrol natin kung ano man ang pagnanasa ng ating katawan kanya. Meron mabuti pagnanasa, totoo yun, pero bisa lumalampas. Ay last of the flesh, last of the eyes, pride of life. Kinukontrol natin yun. Di natin pinababayaan, nakontrolin tayo ng mga yun. Ganyan. Dahil pagka ginawa natin yan, tayo magkakasala. Siya passion po. Ginagawa niya yun kanya. But I discipline my body and bring it into subjection. Bakit? Lest when I preach to others, I myself should become disqualified. So, paano yung mga savable siya? Siya passion po yan eh. Anong kinikilala niya passion po? Kailangan kong kontrol ng katawan niya. Kung di ka gagawin yan, di ka maniligtas. Kasi pag ginawa mo yung pagnanasa ng katawan, magkakasalang sa Diyos.
Kailangan natin ng tinatawag na self-control. Sabi ni Pablo, abstain from every evil. Yun is self-control. Control natin. Dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, verse 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not of your own? For you are bought at a price. Therefore, glorify God in your body and your spirit, which are God. Kaya kontrolin natin ang ating katawan. Hindi natin gagamitin ng ating katawan sa masamang bagay, kundi sa paglilingkod sa Diyos. Tulad sa mga taga-Roma, kanya. Although dati kayo instrumento ng kasamaan, kanya. Ngayon instrumento kayo ng katuwiran, kanya. So, ginagamit natin ng ating katawan para sa kalooban ng Diyos. We subject our bodies under our control kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, itong mga bagay-bagay na ito yung bunga ng Espiritu kanya. Katulad ng bunga na unti-unting, bulaklak muna yan. Tapos maging maliit na bunga. Tapos lumalaki. Hanggang sa siya maging pag hinog na, pwede mo lang kainin. Ganon din tayo. Same process na dapat nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. How slow, hindi natin alam. Depende sa atin. Pero pagka binanamnam natin at inuunawa natin ang salita ng Espiritu Santo na nakasulat sa Biblia, ideally, maging ganun tayo. Yun ang makikita ang bunga sa atin ng Diyos at ng sanglibutan. O bilang paghuli, laban sa mga bagay na sinabi na yan, walang kautosan na laban dyan. So, hindi kasalanan ng mga yan. Kasi kung may kautosan na laban dyan, kasalanan niya. Ang context po niya na pinag-uusapan ay kautosan ni Moises. So, yung mga bunga na yun, ng Espiritu, pag nangyari yan kanya, tinupad mo ang kautosan ni Moises kanya. Yun na siya ng larawan na gusto ng Diyos sa bansang Israel, pwede nangyari. At yung na kay Kristo, sinasabi ni Pablo, pinatay na natin ang ating katawan. Ganyan. Yung masamang pitan at pagdanasan ng laman. Ganyan. Pinatay natin yung ganyan. At kung tayo pamumuhay, alis at sinasabi ng Espiritu Santo, kung tayo po'y mamumuhay ng gano'n, sinusunod natin ang Espiritu ngayon. Ang ating pamumuhay ay alis sa sinasabi sa atin ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos. Sayo, huwag tayo maging mayabang, o kaya huwag nating pagilitin ng isa't isa kanya, o mag-iigitan sa isa't isa. Itong tatlong ito mawawala pag nandun yung bunga ng Espiritu ngayon. So, itong Espiritu, itong bunga na ito, katulad ng alamang bunga, ito'y galing kung ano ang nilalagay natin sa ating kaisipan. Kung nilalagay natin sa ating kaisipan ay ang kalooban ng Diyos, yun ang ating gagawin. Yun ang magiging bunga natin. So, hopefully, pagdating ng Panginoon, mapupunta tayo sa langit. Dahil pipitasin na tayo ng Panginoon. Yung mga walang bunga ganyan, tatapon yan. Katulad pag nag-harvest tayo ng mga bunga ng punong kahoy, yung mga hindi pa hinog, tinatapon natin yan. Ang kinukuha natin, hinog, na mayroon tayong pwedeng kainin. Yun din ang pipitasin tayo ng Panginoon. Yung mga bunga na galing sa pagsunod sa kanyang kalooban. Na ito'y pinahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ito'y bunga ng Espiritu. Isa lang yan eh. Kung nakita natin, ganun siya. Yan ang bunga kanya. So hopefully, yun ang nakikita sa atin ng Panginoon. Magsubikapan natin na maging ganyan ang makikita sa atin ng Panginoon. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapatid, mga kapatid. Kanina meron tayong inawit na stand up in Jesus yata. Gusto ko lang po yung pasay. Bago natin ibigay muli kay Brother Raul. Nung inaawit natin kanina sa opening, ngayon ko lang napansin. Yung 535, tingnan nyo. Merong stanza eh. Ngayon ko lang napansin. Dito sa number 4,
stand up for Jesus. Each soldier to his post. Alam sa gera, sa bakbakan ng gera, may namamatay. Sabi rito, close up the broken column and shout through all the host. Make good the loss so heavy in those that still remain. And prove to all around you that death itself is gain. Sabihin, wala napansin yung stats na yun, tagal na natin kinakanta. Yun ay may kaulay sa kamatayan. Katulad na nangyayari sa atin ngayon, marami nawala sa atin. Pero hindi ibig sabihin, tapos yung labanan. Kung may nawala, yun ang totoo kanya. Kailangan sila yung mag-step up para mapatuloy natin ang labanan na ating Panginoon. Yun ang sinasabi ng kanta na yun. Diyan ngayon ko lang napansin, nung kinakanta namin kanina, nung unang nagsimula tayo, yung wala pa iba. So, ibigay na po natin kay brother na walang pagpapawit at katapusan po ng ating paglilingkod po sa bagong ito.